Si Attorney Israelito Torion na may mukhang mayroon siyang naamoy na balita na may naka-standby na aeroplano na kukuha kay Senator Bato. Attorney Torion, magandang hapon. Si Henry Uri at si Karen Oyong sa DZRH. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po, Ka-Henry. Opo. Totoo po yun, no? May natanggap tayo na intelligence report na meron na daw eroplano naka-standby para kunin si Senator Ronald De La Rosa. That's why we are verifying it. And kung iisipin mo, ipuin mo, nandun na kaagad si former Senator Antonio Trillanes sa Senado ngayon. At isang sibilyan na may hawak ng ICC warrant daw at dadakpin daw siya together with the NBI agents. Aba, kung i-analisa natin ito at i-connect natin doon sa may nakaabang na eroplano, baka totoo nga. So we have to verify this kasi nga maling-mali po yun, no? Na isang civilian na hindi naman siya public officer ay siyang may hawak ng isang ICC warrant. Dapat sa PCTC yan na idinaan. At ang pangalawa, anong kapangyarihan na niya mag-enforce ng ICC warrant? Hindi nga siya public officer dito sa Pilipinas, no? Pangatlo, napakonfirm na ba niya yan in a Philippine court? You know, under Rule 39 Section 48 of the Rules of Court, yung mga foreign judgments, no, foreign processes po, bago yan ipa-effect dito sa Pilipinas, ay dapat ipa-confirm yan in a Philippine court. Hindi po pwede na i-bandila mo kaagad dyan at saka gagamitin mo yun at dadakpin ang incumbent senator voted by more than 20 million people. Idaan yan sa proseso ng Pilipinas. Kasi si Senator Bato de la Rosa is Filipino citizen, and under the 1987 Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. And only a Philippine judge can issue a Philippine warrant here in the Republic of the Philippines. How can that be? There are issues that are pending before the Supreme Court precisely to resolve these matters, and it will be very controversial and questionable on the part of former Senator Antonio Trillanes to be doing all these shenanigans, no? Dapat may mag-advise sa kanya kasi maling-mali po ito. He will forever be judged in history as a traitor to the Republic of the Philippines. Attorney, ang Senate Sergeant at Arms na nagpapasok sa kanya, na siya naman isang ordinaryong taong may dalang warrant of arrest galing sa ICC, may pananagutan ba? Ay, tatanungin natin, pero ang sabi kasi, nung pumasok siya, wala naman siyang dalang warrant. Oo. Hindi naman niya pinakita yun. Yun ang initial information na nakarating sa amin. Noon na lang yan inilabas niyan. Nung nakapasok na si Senator Bato de la Rosa, bago lang niya inilabas yan. Nung pagpasok niya, wala siyang pinakita. Oo. So, yan ang hindi talaga kanais-nais kasi malaya po ang ating bansa. We are an independent country and we have our own laws, we have our own constitution, and our constitution states nga na only a Philippine judge can issue a warrant here in the Philippines. And kung meron man yung proseso na yan na ICC warrant nga, bakit civilian? At saka kung meron man granting na inauthorize siya, dapat idaan mo na siya sa proseso dito sa ating bansa. Hindi pwedeng dakpin lang niya dito si Senator Bato Rosa na buang na. Attorney, magandang hapon po. Si Karen po ito. Attorney, ngayon pong nasa loob pa rin po ng bisinidad si Senator Bato de la Rosa, pero mukhang according to reports from our field reporter na si Noche Cacas ay tila parang hindi naman ni-lockdown pero isinara at very heavily guarded na po yung main entrance po ng Senado. Medyo mahihirapan po lumabas at pumasok. Ano po ang magiging sitwasyon o kalagayan naman, posibleng kalagayan ni Senator Bato de la Rosa habang siya po ay naroroon sa loob po ng Senate premises? Pero at the same time, meron nga pong mga nangyayari nga po na katulad po nito, may mga tauhan po ng tama ba NBI na nasa labas, although ang sabi po nila ay gusto lang daw po nila ma-monitor, tingnan kung nandoon nga sa loob si Senator Bato de la Rosa. Ano po ba ang maaring pwedeng mangyari kay Senator Bato de la Rosa habang siya po ay nasa loob ng Senado? As to what will possibly happen to him, we do not know. No, we are not Allah subhanahu wa ta'ala who is in control of everything. As a matter of
fact yung Senate presidency ngayon na nangyari, no? Honestly, caught by surprise ako noon. Nandyan ako sa Manila kanina at kahapon, no? Nakarating ako ngayon, nandito ako, umuwi muna ako sa Davao at nangyari yan, no? Kaya hindi ko talaga matansya kung anong mangyayari. But the thing is, the NBI used to be a very highly respected institution, no, in our country. And it remains as such, although there are now many questions concerning the same as to whether or not it can maintain its integrity and credibility under the present leadership of the NBI. I am hoping and praying that it will continue to be a professional organization, no? Mandated to enforce the rule of law. And the rule of law mandates that in the Philippines, only a judge can issue a warrant of arrest. An ICC, even if it is an institution based in Netherlands, all its processes have to be validated, confirmed first in the country through the Philippine courts before its processes can be effected here. Kaya nga yung NBI, no, nire-request namin, mga sir, wag naman kayo magpagamit. Wag kayong magpagamit, siguraduhin ninyo na meron talagang Philippine court order na nagsasaad na may warrant of arrest. Kaya nga siguro ginawa nung NBI in-invoke na nila yung Republic Act 10395 ba yun? Kasi kung mag-imbestiga daw, kung hindi mag-attend si Senator Bato, magpapile sila ng indirect contempt. Kasi alam nila na under the present dispensation, wala pa silang Philippine court-issued warrant of arrest. And the only way by which they can issue or they can secure a Philippine-issued warrant of arrest, kung posible na hindi isisipot doon sa kanilang investigasyon ng Thursday at mag-apply sila ng indirect contempt petition in the Philippine court. Kaya dapat pag-isipan ito ng mga NBI personnel. Wala pong basehanan niyang ginagawa ni Antonio Trillanes, ni Mr. Antonio Trillanes, at wag po sila magpagamit dito kasi masisira po sila dyan. Masisira yung credibility nila, masisira din yung profesyon nila at yung reputasyon, magandang reputasyon ng NBI. Attorney, siguro follow up na lang po, kayo po ba ay kinontak na ni Senator Bato de la Rosa, and does he feel o sa kanya inyo pong palagay bilang kanyang legal counsel ay siya po ay ligtas sa loob ng Senado sa mga sandaling ito? Honestly, ang kakontak ko palagi, yesterday, ngayong araw, yung misis niya at saka anak niya, no? Kanina, hindi ko talaga alam na mag-appear na siya kanina. Oo. So, nabulaga na lang din ako. Pareho tayo, nabulaga din, no? Pero may feeling ako na baka gagawin niya. Pero hindi ko alam na gagawin nga talaga niya. So, as to whether or not we were able to talk, hindi pa kami nagkausap. Although, halos kada minuto kami contact po ng kanyang kapamilya. Attorney, ano ang inyong magiging advice sa ano ba, susuko ba siya, sasama ba siya sa sino mang arresting officer, sa sino mang authority na kung merong Philippine court issued warrant of arrest, of course, samahan ko pa siya. Pero kung ICC warrant yan, alam nyo na ang sagot ko. Kung ICC warrant yan, dapat idaan yan sa Philippine judicial system. Kaya nga, ang advice ko sa kanya is relax lang, dyan lang muna siya sa Senado kasi the Senate is an independent institution likewise, comprising one of the three branches of the government, and I hope and pray na the Senate will maintain its credibility as an institution, and I'm very confident that under the new leadership of the Senate it will do such and it will be independent, no? Truly be independent, and I hope and pray likewise that the Senate will exercise such independence, no? By letting Trillanes be he issued a show-cause order. Pero attorney, teka muna. May kaso bang i-final na sa inyong kliyenteng si Senator Bato de la Rosa dito sa Philippine Court? May kaso bang i-final si Senator de la Rosa? Kay Senator. Sa kanya? Laban sa kanya. Wala kaming alam eh. Iyon na nga. Wala kaming alam na meron eh. Wala kaming alam na meron. Wala nga. Ang sabi nga ni Secretary Rimulya na yung investigation na ito ay ginawa nila kasi sa mga reported
AJK killings daw. So this is a new matter, which again we questioned also before the Supreme Court. Nag-file na kami ng omnibus motion po kaninang hapon. No, immediately prior nung pag-surface ni Senator Bato de la Rosa, may final po kami na motion po, very urgent motion po doon sa Korte Suprema. At sana I'm on bended knees before the Supreme Court that they will finally act on this very pivotal moment in our history, no? That they will act on our motion so that the Philippines as an independent country can assert its independence as a nation. So kasi ang isang senador, sitting senator, wala namang kaso, pinasasabpina ng isasabpina ng CIDG, kaya ang tanong ng marami po, pwede ba 'yon? Well, yung ang view nga namin with utmost due respect sa CIDG, no, kung sino naman yung nag-advise doon sa nagperma doon sa subpoena, void nga yun eh. Void. Why is it void? It is void simply because of the fact that the law upon which they cited and upon which they based the issuance of the subpoena pertains to an existing investigation. But according to the pronouncement of Secretary Trillanes, it is a newly initiated investigation. So it cannot be a basis of a subpoena. Second, how can a subpoena state that it will require the execution and submission of an affidavit? We all know that a respondent has the option whether or not it will issue or execute an affidavit in response to a particular complaint. Hindi mo siya ma-require right then and there na what's you call this, mag-execute ng affidavit. Kung basahin mo yung kanyang subpoena, ganun ang nakalagay kaya sinabi ko void yun. Maling-mali yun. How can that be? Okay. Last, siguro attorneys, for now mukhang magiging all-nighter, tama ba? Is it safe to assume na dyan muna matutulog si Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senado? Naghahanap nga ako ng plane ticket kasi sasamahan ko na lang siguro siya mamaya. Pagdating ko, diretso na lang ako sa Senado, magdala na lang ako ng kumot. At saka yung mga kababayan natin na hindi ba kayo okay lang ba sa inyo ito na ang ating pinakamamahal na senador ay gustong kunin ni Antonio Trillanes? Siguro sama-sama tayo doon sa Senado para bantayan si Senator Bato. Siguro isa rin, nandiyan pa ba si attorney? Attorney? Still there? Baka naputol na. Nawalan na yata ng signal si attorney. Nasa Davao na pala kasi siya. But he's condemning Senator Antonio Trillanes for doing that, for acting like an enforcer. Pero kasi nga, may binabanggit naman daw na challenge daw ni Senator Bato si Trillanes. Kanya lang hindi ito hindi naman ito partner hamunan ng kantsawan yan hindi yan na po pwedeng hindi ang bottom line is ito ba ay legal, ito ba ay kumbaga nasusunod ba nito ang rule of law, ang proseso? Yun nga exactly. Ano ba ang siguro unang tanong, ano ba ang personalidad o di naman kaya ay represent kinakatawan ni dating Senator Trillanes nung siya ay pumunta dun sa Senado at di umano may hawak siya na warrant na galing yun ang mga kumakalat ngayon galing daw sa ICC. So tama ka, wag na nating pag-usapan yung mga kantsa, wag na nating pag-usapan yung mga barakuhan, yung hamunan ng pagkalalaki. Hindi ito panahon ng hamunan na ganun. Ito ay panahon ng hamunan ng legal na proseso. Kung tama at nasa legal na proseso, wala namang problema yan. Pero kung ikaw ay dating senador, wala ka namang katungkulan, pagkatapos ay pupunta ka ron at ipangangalandakan mo na hindi mo na palalabasin si Bato, ibang kaso naman yan. Maski ka kanino magtama yan, ay hindi matatanggap yan. Lalo na sa ganitong panahon na mainit ang sitwasyon, para ka nang dala ng gasolinang isinaboy mo sa silab nito so si naputo lang si Attorney Israelito Torion
Ang abogado po ni Senator Bato ay nasa Davao pero immediately gusto niyang bumalik at sasamahan niya sa Senado ang kanyang kliyente. And ito, bumabalik si Attorney. Attorney? Opo. Pasensya na kayo po to. So you're planning to go back to Manila para sasamahan si Senator Bato? Kararating ko lang actually ngayon. Kararating ko lang dito sa Davao ngayon. Oo. So, I'm planning to go back. Naghahanap ako ng pinakaanahan ko yung aking staff to secure me a plane ticket para makabalik ako sa Manila kagad. Sige. So siguro Yes, sir. kunin na namin yung mensahe mo ngayon kay Senator Bato at mensahe mo na rin kay Senator Trillanes. Baka may gusto ko sabihin. Oo. Kay Senator Trillanes, sir, dahan-dahan naman sir. Meron ka ba talagang authority na maghawak niyang warrant of arrest ng ICC? Kailan ka ba na-appoint ng ICC, sir? At saka, baka naman po pwede, sir, na ipadaan mo yan kung totoo man yung warrant na hawak mo. Ipadaan natin yan dito sa proseso ng Pilipinas. Hindi naman po pwede na yung ICC warrant, diretso mo kaagad na i-apply yan dito at i-implement yan dito na hindi dadaan sa ating mga proseso at ating mga batas. Meron po tayong 1987 Constitution, meron tayong Rules on Criminal Procedure. At ang sabi, only a Philippine judge can issue a Philippine warrant here in the Philippine jurisdiction. And kailangan siguro, sir, na affirm and confirm mo muna yung dala-dala mo para naman merong tama na proseso, may due process tayo. At saka doon naman sa aking kababayan at kaprobinsya na aking kliyente si Senator Bato de la Rosa, boss, tatag lang tayo. Alam ko you're a strong man, relax lang. Hindi lang tayo magpadala sa init ng ulo. Marami pong nagmamahal sa iyo, boss. At wag mong kalimutan, mahal ka namin. At we will try to convince the Filipino people to be there in the Senate to show support to you. No, sana yung ating mga mamamayang Pilipino, puntahan natin si Senator Bato de la Rosa. Ipakita natin sa kanya na tama na, grabe nang nangyayari sa ating bansa at tulungan natin siya na hindi siya madala doon sa Netherlands, na hindi dadaan sa tamang proseso, sa tamang judicial process dito sa Pilipinas. Attorney, meron pa lang meron doon isang binabanggit daw pala partner na dahilan si Senator Bato kasi hinamon daw siya ni Senator Trillanes. Hinamon daw siya ni Senator Bato na sumama sa pag-aresto sa kanya. So kaya naandun siya ngayon. Yun ang kanyang sabi naman. Para naman siyang bata. Ayan. Para naman siyang bata. In the first place, he should check whether or not he is authorized just because granting ex argumenti gracia na nasabi yun na Senator, I'm not admitting na sinabi yun. I doubt if Senator Bato de la Rosa said that. But if ever that he did that, no, mag-check muna siya kung may authority nga ba talaga siya. Kung wala, bakit mo papatulan? Para kang bata Aha. Alright. Attorney, salamat ng marami sa inyo. Thank you. Thank you, Attorney. Bigyan ko, sir. Salamat. Kasi narespeto natin si Henry Orich. Salamat. Thank you, Senator, si Attorney Israelito Torion, abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa ating eksklusibong panayam.